Naku po mga kababayan, BP Sara Duterte nagulat at napangiti na lang sa galing nitong si Attorney Harold Respicio, kabayan. Mantakin mo kasi yung energy nito is to the higher level mga kababayan. At tila pa'y pinatatamaan dito si Baby M sa kanyang speech. Naku, eto, pakinggan natin kabayan. Maayong buntag Davao! Gusto ko mas malakas. Maayong buntag Davao! Yeah, buddy! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Atty. Harold Respicio, Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Ang Isabela po ay nasa norte. Isa po akong Ilocano. Nagtataka siguro kayo, bakit ako nandito? Nandito ako para sabihin sa inyo na ang mga Ilocano, ang mga taga-Isabela, mga taga-Luzon, ay solid Duterte! Sinasabi ko po sa inyo, sinasabi ko kay VP Sara, mula sa aming bayan at sa aming isla at sa aming probinsya, mahal po kayo ng mga Ilocano. Totoo po yan. Hindi po ako nang bobola. Dahil po, kahit sabihin nilang maraming nagmamahal kay BBM, hindi ibig sabihin na hindi namin mahal si Sara. Correct. Dahil sa totoo lang po, nung tumakbo si VP Sara at si BBM ng sabay noong nakaraang eleksyon, tuwang-tuwa po kami. Bakit po? Dahil ito na po ang pagkakataon na i-redeem ng mga Ilocano ang kanilang masamang nakaraan. Pero BBM, ano ang ginawa mo? Sinayang mo! Instead na i-redeem mo ang pangalan ng iyong pamilya, ang ating lahi, nag-double down ka pa sa pagnanakaw! Instead na suportahan mo ang nagpanalo sa iyo bilang presidente, ipinahuli mo pa ang kanyang ama sa mga dayuhan! Wala kang utang na loob! Mga kababayan, ito po ang tinatanong ko sa inyo. Gusto nyo bang umuwi si President Rodrigo Duterte dito sa Davao? Yes, bring him home. Bring him BBM, home, hindi ka kababayan. nag-iisip. Mas inuna mo ang iyong pinsan na si Tambaluslos. Isa kang tanga. Gusto mo ba na kapag president na si Bibi Sara ay ipakulong ka rin namin? At ang iyong buong pamilya? Mga walang iya kayong mga senador at mga congressman, gusto nyo bang makulong din kayo? Ngayon po, ito ang ginagawa nila. Gusto nilang i-impeach si VP Sara para hindi siya manalo bilang presidente ng Pilipinas. Correct. Papayag ba kayo doon? Hindi. Ayun, gusto Siyempre. kong mas maging malakas ang inyong sagot. Gusto kong iparinig ninyo hanggang sa Malacanang. Papayag ba kayong hindi maging presidente si VP Sara Duterte ng Pilipinas? Maraming salamat po. Alright, once again, thank you very much to Vice Mayor. At yun na nga po mga kababayan, no? Grabe! Iba yung energy dito ni Attorney Respicio, kabayan, no? Talagang si BP Inday ay napangiti na lang, kabayan. Di ba? At yung iba pang mga taga-Davao dyan ay nagulat sa energy na ipinapakita nitong si Attorney Respicio, kabayan. Naku po.
Tila ba'y sama din to sa Magic 12 ata si Atty. Respicio kabayan, no? For Senator. Ikaw kabayan, isasama mo ba din to si Atty. Respicio sa iyong listahan sa pagkasenador ngayong 2028? May komento nyo lang sa baba kabayan at pag-usapan natin yan. At bago po tayo tumungo mga kabayan sa update sa kaarawan ni Tatay Digong ay balikan muna natin itong nag-trending ngayon na mensahe ni Marcos Jr. kay Tatay Digong noon mga kabayan. Naku po. Eto, pakinggan natin. What a pleasure it is for me to wish happy birthday to ating predecessor, PRRD. Happy birthday to you, Mr. President. Ngayon, naintindihan ko na kung bakit kung minsan nung presidente ko napapamura ka. Now I know why. Pero huwag niyong inaalala. Lahat ng magandang sinimulan ninyo, we will continue to work on it. We will continue to make sure that those projects that you started will be successful. And I'm glad that I am able to continue the good work that you started. And so, I don't know kung makapag-relax ka because after a lifetime of work, I don't know if you still know how to take it easy. But if you have the chance, please have a good celebration. Happy birthday, PRRD. Di ba mga kababayan? May pa-relax-relax ka pang nalalaman dyan ha. Tapos, di ba, ipinagkalulo mo si Tatay Digong sa mga banyaga. Naku po. Talagang budol itong ating mahal na Pangulo mga kababayan, no? Di ba, talagang magaling sa pananalita, kabayan. Di po ba? Pambihira, di ba? Oh, tapos ano na ngayon, kabayan? At eto pa po mga kababayan, pakinggan naman natin itong si Atty. Rowena Guanzon na anya kay VP Sara na dapat siyang maging presidente na talaga para may managot. At itong si BBM mga kababayan ay mananagot din to. Naku po, eto, pakinggan natin kabayan. And on a final word, I have to tell you, bakit si Rowena Guanzon nga dilawan mo na? Dilawan mo na! Kaning tao dire o sige sabok-sabok na ako. Ang dilawan man kang anong gadul-dul man kang bibisara karon. Ayaw na yun si VP Sara. Ayaw na lang naghisgutan kay karon ang kinahanlan mo daog yun si Sara for president. Kung dilaw ka, kung pulaw ka, kung pink ka, kung blue ka, kung sa wala na minimo kaakig. Wala kami kaakig sa inyo. Upot na lang kita diritanan kay Sara para sa aton pungsod. Kaya kung hindi si Sara Duterte ang magpresidente, walang mananagot. Kaya si Rowena Guanzon magsasara Duterte. Kasi Sara Duterte lang ang presidente na kung siya ang manalo, may mananagot. Ilang taon ako sa politika. Sa tiyan pa lang ng nanay ko, 67 years old na ako ngayon. Politiko na ako. November man nanay ko, 33 years. Wala pa ako nakita ng gobyerno na ganito. Puro ka magnanakaw. Mga kawatan. Ang kailangan ng Pilipinas, reforma. Zero corruption. Zero tolerance. That is why, this early, I already commit my support to you, Vice President Sara Duterte. Whether I run for senator or not, I am going to campaign, as I am campaigning now, for Sara Duterte, who will be the next president of the Philippines. O sa mga Bisaya, mga Ilonggo, mga Waray, sa Visayas, kabalo na makamutanan, nga ang Negros Occidental, wala yun aga Marcos ever since because gi-bankrupt niya na niya during martial law. My family, he confiscated our electric plant. All families were confiscated. Ang sugar, monopolize ang sugar trading. Pambihira So we have to kabayan. stop planting. Our people starved.
because we had to stop planting. Why will we plant if we're going to lose money? Now, Marcos Bongbong is doing it again. He is smuggling sugar. That's why our sugar prices from Negros Occidental are down. Down by more than 600 pesos per kilo bag. You know what that means? That means hundreds, thousands of workers will be out of jobs in the next 2 years if this continues. Smuggling of sugar, smuggling of smuggling of fuel is now going on in our borders. Marcos wants us to feel that he is the one solving our problems, when in fact, it is Marcos who created all these problems. Ang gutom, ang unemployment, high inflation, trade deficit, budget deficit, nagipangawat na sa tanang buhaya ang atong deficit. That's why, my friends, I am putting my faith on Sara Duterte for president. Because I see only that Sara Duterte, even with her quiet, calm demeanor, has the strength of character and the integrity to be our leader and run our country from the bottom up. Wala na tayong mamanahin kay Marcos. Puro utang, puro pangawat. We need a leader that will rise from these ashes and lead us back into a bright day. My friends, it is my honor to be in Davao City again, to be with the family of Rodrigo Duterte, and to wish him a happy birthday despite his circumstances, and to show my support for Vice President Sara Duterte for 2028. At yun na nga po mga kababayan, no? Sa wakas, nagkita na rin itong si Atty. Guanzon at VP Sara ng personal mga kababayan, no? Kasi mukhang matagal na tong hindi nakita sila eh. Di po ba kabayan? Kaya kita nyo kanina kabayan yung halubiluhan ng dalawa. Diba? Habang nagsasalita si Atty. Harold, ay yung si Atty. Guanzon at si VP Inday ay naku po. Talagang silang dalawa ay sobrang excited na. Natalunin kung sino mang manok ang ilalaban ni BBM mga kababayan. Di po ba? At ikaw kabayan, itong si Ma'am Beng Guanzon ay isasali mo ba rin to sa iyong listahan sa pagka-senador ngayong 2028? Komento nyo lang sa baba kabayan ha? At pag-usapan natin yan. At syempre, hanggang dito lang po tayo kabayan. And happy birthday po, Tatay Digong. Happy birthday po. Isigaw